Merong mga sakit, pwede natin tawagin mga tridor na sakit kasi marami dito biglang dumarating, walang sintomas, karamihan biglang umaatake na lang. So ito yung mga babantayan natin, mga 7 delikadong sakit. Number 1, biglaan lang, hindi natin alam, headache. Sakit ng ulo pero brain aneurysm pala. 'Di ba? Marami nang nababalita ng mga artista bigla na lang batang-batang edad, 20s, 30s, 40s. Yung ugat sa ulo para siyang nagkaroon ng stalk, para siyang grapes na nagkaroon ng stalk. So normally, yung mga ugat natin dapat diretso lang, lumulobo siya. So pag lumobo, kung high blood ka rin, laging masakit ang ulo, pwede rin pumutok yan. Pag pumutok ito, sa ulo masakit. Severe headache, double vision, parang na-stroke, pwede rin, nawalan ng malay, nag-convulsion, tapos may suka, sumusuka. Tsaka matigas yung leeg, tumitigas yung leeg kasi nga, pag dumugo yan, minsan subarachnoid hemorrhage. Sa gitna ng between the brain and thin tissues covering the brain, subarachnoid hemorrhage, doon lumalabas yung dugo sa may gitna. So, risk factors for brain aneurysm? Pwedeng namamana. Kung merong may lahi ng aneurysm, mag-iingat. Alak pa rin, masama. Okay? Alcohol, smoking, high blood pressure pa rin ang kalaban natin. Pag menopause, minsan higher risk din. Pero itong mga binabanggit ko, mostly lalaki o babae pwede tamaan. Drug abuse, yung mga shabu, cocaine, nagtataas ng blood pressure, delikado. So, yung mga may ganito, bawal magalit, sumigaw, papacheck tayo sa neurologist, lalo na kung may lahi ng brain aneurysm. Yan, pangalawa. Pangalawang tridor na sakit, colon cancer, marami walang sintomas. Siyempre, kung may sintomas, pag tumae, may dugo o maliit yung dumi, namamayat. Pero usually kasi itong mga cancer na to, unti-unti ang paglaki. Unti-unti, Stage 1 cancer, stage 2. Ito, maliit siya eh. Pag stage 1, ganito, lito. So, kung meron lang maliit na cancer sa bituka, hindi mararamdaman. At baka hindi dudugo. Stage 1 liit to. Stage 3, lalampas na dito sa wall. Stage 4. So, habang maaga, dapat ma-detect at ma-operahan. Ito, opera talaga to. Paano iiwas? Matatabang pagkain. Okay? Pag holidays, puro matataba mas maraming oily foods, matatabang kinakain, mas tutubo itong colon cancer. Pag may lahi ng cancer, yun din. Pag mahina sa gulay, low fiber. Mahina ang pagkain mo ng gulay, low consumption of vegetables, yun. Risk factor din ng colon cancer. Alak na naman. Pag constipated, hindi natin masabi, pero ayaw natin laging constipated. Mas gusto natin regular ang pagdumi. Para hindi ma-imbak din yung dumi. Possible risk factor. So, colon cancer, delikado din. So, ingat sa pagkain. May test yung colonoscopy, chinecheck. Mahal lang ang colonoscopy. 20,000, 30,000. So, yan po. Talagang healthy diet tayo. Yun ang kailangan natin. Tsaka yung alat. Alat ng mga pagkain natin. Hirap talaga kumain sa labas Oo, kaya pang maganda lutong bahay tapos tuturuan natin na bawas lang alat. Doc Lisa, mamaya wag masyadong maalat yung gulay. Pangatlo, ito, abdominal aortic aneurysm. Baka naririnig nyo yung mga brain aneurysm, yung stroke, pero merong abdominal aneurysm. Delikado po to. Ganito yan Sa tiyan natin, merong abdominal aorta. Yan yung pinakamalaking ugat mula sa puso. Okay, normally, dapat ganito lang yung tubo. Tube yan Siguro mga 3 cm, ganun, 3 cm, 4 cm. Pero may pagkakataon, lumulobo siya. Yan po, lumulobo. Kaya pag hinawakan sa tiyan, delikado. Minsan parang tumitibok ang sa may tiyan, lalo na kung payat ka. Bawal nga pisilin ang tiyan dito kasi pwede siyang pumutok. Ito yung tinatawag na walking time bomb. Okay? Bakit siya lumolobo? Humihina itong parang goma yan parang rubbery yan
So, bakit humihina itong muscle sa wall? Pwede nagkakaedad. Okay? Nagkakaedad. Pwedeng high blood, mataas ang pressure. Pwedeng atherosclerosis, tumatanda, mataas ang cholesterol. Pwedeng naninigarilyo, nakakasira din, maalat ng kinakain, o na trauma, nabangga. Pero pag nagkakaedad niya po, rumurupok yung wall. Kaya dahil sa pagkatanda o sa high blood na hindi ginagamot o sa alat na kinakain, lumalaki siya. Pag ito po, delikado yan. Oras na napunit, masakit ang tiyan, biglang bagsak yung blood pressure. Lalabas lahat ng dugo. Tapos ang usapan dito. So, paano malalaman? Dapat gamutin yung high blood. Yan, abdominal aneurysm. So, yan ang prevention. Stop smoking, healthy diet, regular exercise. Mache-check ito pag ginawa ng ultrasound or CT scan. Ultrasound ng tiyan or sa CT scan, hinahanap yan, chinecheck maigi, sinusukat. At may gamot binibigay para makontrol. So, delikado po to, abdominal aortic aneurysm. Okay. Number 4, sa lalaki, prostate cancer. Okay? Prostate cancer, halos wala din sintomas. Kasi unti-unti siya lumalaki. Ito yung prostate. Unti-unti siya lumalaki. Ito. Bladder, prostate. Ito pag-ihi. Dahan-dahan ng paglaki. So, lalaki to, more than 50 years old. Siyempre, lahat ng lalaki, pag lampas 50, hirap umihi. Mahina ang ihi. Umiihi sa gabi. Kailangan umihi palagi. Minsan may dugo ang ihi. Minsan maga-maga yung paa. Minsan ito, pag masakit ang likod at medyo maga dito sa paa, lalo na back pain, delikado po yon. Kasi prostate cancer, pwede pumunta sa buto. Okay? So prostate cancer, yan ang binabantayan ng lahat ng lalaki. Kung babae, binabantayan breast cancer. Pag lalaki, prostate cancer ang delikado. Okay? Turo to ng mga urologists, Dr. Gatchalian, napakagaling na urologist sa Manila Doctors. Bawas daw talaga beef. Beef daw, baka. Beef, pork, basta karne, red meat. Yun talaga ayaw ng prostate cancer. So talagang isda at gulay tayo. So, kung kakain man konti, sabi ko nga, Doc, hindi gaano binabalita. Alam natin, beef, medyo masama. Ang pork, yung taba. Pero ito yung beef mismo Kaya pag takot tayo dito sa mga lalaking 50 and above, yan high fat foods. Tsaka yung fat niya, ito yung taba mula sa baboy at baka. Chicharon bulaklak, lechon, lahat ng chicharon, crispy pata, patatim. Genetics, gene changes, aging, plus more than 50 chemical family history. Tigil sigarilyo, tuloy exercise, huwag magpapataba. Maraming gulay at prutas, bawas sa taba, bawas sa taba at papacheck sa urologist. May ultrasound din hindi lang ultrasound sa buong tiyan, kasama na ang abdominal aneurysm, abdominal aorta, kasama bladder, kasama din prostate sa ultrasound. Okay, ingat tayo sa prostate cancer, mga lalaki, at piliin yung tamang kinakain. Number 5, diabetes, di ba? Tridor din to kasi usually sa umpisa, wala ring sintomas ang diabetes Pwede mo mahulaan na medyo dry mouth ka. Pag namamanhid na yung kamay at paa, late stage na yan Di ba? Kung nilalanggam na yung ihi, hindi mo naman lagi makikita kung nilalanggam yung ihi. Pero sa una, hindi mo mararamdaman. Blood test lang, lalabas lang sa blood test, uy, mataas yung sugar mo. Kaya kailangan check mo. Lalo na type 2 diabetes, pabata na napabatain nagkaka-diabetes. Sobra dami. Maybe sa Pilipinas at 6 to 10% na siguro may diabetes o yung papunta sa diabetes. Around 10 million Filipinos or more may diabetes na. Okay? Ito, pag may sintomas, matagal ka na may diabetes. Like impotence. Pag impotent na, mahina na sa pagtatalik, 5 years na may diabetes. Pag namamanhid na, matagal na yan. Pag mabubulag na, matagal na yung diabetes. Pero yung early stage, halos
sa blood test mo lang makikita. Ano? Impotence, ihi ng ihi, sira sa mata, weight loss, matagal po yan. Minsan ngayon, dry mouth lang ang unang symptom. High blood, di ba sinabi ko, high blood, pwede ma-stroke, tridor na sakit tong high blood. Merong mga ibang tao, pag hina-high blood ng 140/90 pa lang, sumasakit na yung batok, namamanhid. Actually, mas okay nga yun eh. Mas okay nga yung mga taong 140/100, masakit na yung ulo, may symptom na sila. Ang problema, may mga kababayan tayo, 200 na ang blood pressure over 100, wala pa rin nararamdaman. Parang mabigat lang konti, pero hindi nila pinapansin. May iba ganyan, 180 ang blood pressure, 200, hindi pinapansin. Kaya nga, silent killer din siya. Kasi pag pumutok yan, pwede ka ma-stroke. Kahit wala kang aneurysm, puputok siya. Kung may brain aneurysm, mas mabilis pa pumutok kahit mababa lang yung blood pressure. Pero kung high blood ka na, 180, 200, may limit yan eh. Up to a certain point, hindi na kaya ng ugat sa utak natin. May aneurysm ka man, wala ka man aneurysm, puputok siya, brain hemorrhage. Kaya delikado ang high blood. Yung minom ng gamot sa high blood, tulad ng amlodipine, lagi ko tinuturo. Diba? Marami tayong video sa high blood. Number 7, deadly na tridor na sakit, lalo na sa lalaki, depression. Okay? Ang depression, hindi mo alam, depressed ka na. Sa mga lalaki, minsan, nag-iiba lang ugali, nagiging alcoholic, nagiging moody, di ba? Hindi nila alam, depressed pala sila, kala nila, malungkot lang sila. So, iba ang sintomas sa lalaki at sa babae. Mas delikado sa lalaki, mataas ang suicide rate sa lalaki, at seryoso siya. So, yan yung mga babantayan natin. Kaya, paano malalaman kung depressed? Minsan, baka nag-aabuso ng alcohol. Inom ng inom, di ba? May problema pala. Nagda-drug abuse, yung pala may problema pala. Walang energy. Lagi nagkukwento na may namatay, may kamatayan, yun po. Hindi makakonsentrate sa trabaho. Laging galit. Laging inis, laging galit sa buhay. Depressed pala siya. Helpless. Feeling self-pity. Ayan, no? Nagbago yung kain, dinadaan sa kain na hindi makatulog o sobrang tulog. Withdrawal from family and friends. Hindi na gano'n kumakausap, hindi na humahalubilo. Kahit holidays, ayan. Guilty lagi. Yan, hindi halata, pero depressed pala. Okay? So, bantayan natin itong 7 tridor na sakit na hindi natin pinapansin, pero delikado pala. Okay? Saan po nakatulong itong video? God bless po.